Good morning everyone. This is again Professor Vincento Ribongolan. Masyado na pong lumalalim, nagiging magulo at talaga namang mahirap na pong unawain ang sitwasyon ngayon kaugnay po sa mga nawawalang sabongero. May pag-asa pa bang malutas ang kaso na ito o ito po ay maihahalin tulad sa naging sitwasyon po sa revelasyon ni Edgar Matubato? Kung inyong matatandaan, si Edgar Matubato po ang inimbitahang resource person upang idiin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Edgar Matubato di umano ang hitman ni Duterte, na sa kanyang paglabas ay idinawit po niya ang dating Pangulo at sinabing siya ang hitman nito. Alam daw niya ang lugar kung nasaan ang mga bangkay na itinapon at ipinatapon ni dating Pangulong Duterte. Nang pinuntahan po ng otoridad, sinuri ang mga butong na hukay, ay wala pong nakita. There is no link between the victims, the family's victim, at doon sa mga nahuling mga buto o nakitang mga buto, no? So yung iba naman na sinasabi pong mga buto ay sabi po ng mga otoridad, ito daw po ay mga buto ng hayop. Sabi naman ng iba ay buto ng tao, pero hindi nagmamatch ang DNA doon sa pamilya ng mga biktima. The same thing happened doon sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Sabi nga po ng otoridad ay hindi na po makita, hindi na po mabasa ang DNA ng mga ito dahil sa katagalan na po, no? Dahil sa katagalan na po ng mga buto na nahukay ay contaminated na raw po ito at hindi na po makita, mabasa ang DNA. Doon sa iba naman na nakita sa Laurel, Batangas, ay may nakitang DNA, may nabasang DNA. Pero ang problema naman mga kaibigan ay hindi nagmamatch sa mga kopya ng DNA mula sa pamilya ng mga biktima. So, the story repeats itself ba nga ba mga kaibigan? Ito na po ang twist. Dalawa pang kapatid ni Julie Dondon alias Totoy Patidongan ang nadakip ng mga otoridad. Ang unang kapatid nito ay nakitang nagwi-withdraw mula doon sa account ng mga nawawalang sabongero. Ay mayroong kaso na kinakaharap na meke ng passport upang makaalis ng bansa. Ang isa naman pong kapatid nito ay nakita rin po sa CCTV na escort ang isang nawawalang sabongero. Si alias Jose po o si Jose Patidongan mga kaibigan ay nahuli. Mayroon po itong kasong robbery. So bago po nag-umpisa ang issue na ito mga kaibigan, ang mga Patidongan brothers na ito ay mayroong mga kasong kinakaharap. Ayon nga po kay Attorney Lorna Kapunan, may mga kaso nga base sa kanilang due diligence investigation. May mga kaso itong mga Patidongan na involved po sa murder, involved po sa robbery, no? At iba pang mga krimen. So, ang nakapagtataka dito mga kaibigan ay ginawa po kaagad na state witness itong si alias Totoy without verifying his credibility, without verifying and investigating his name and credibility. So medyo questionable. Medyo questionable at napatatanong ako
Sila nga ba ay maituturing na state witness o sila po talaga ang mastermind? Tama nga po yung sinabi na maliit na tao lang siya, wala siyang makinarya, pero 3 po silang magkakapatid na na-involve. At sinasabing hindi naman din daw sila ganun kahirap. Gaya po ng kanilang claim. Tumakbo pa nga bilang mayor, 'di ba? Sa Surigao del Sur. No, sa Barobo, Barobo, Surigao del Sur. Nakatakbo pa nga. And now, ganyan. So, ayon po kay spokesperson ng PNP na si General Fajardo, Jean Fajardo, kailangan daw silang kasuhan bago maging state witness. Parang there's something wrong dito eh. Hindi, parang ito sa mga batikang abogado, sa mga mahuhusay na abogado, ano po sa tingin ninyo? Kasi ang aking pananaw dito, yung kaso po nila na robbery, murder, basta kung ano po yung kaso na nabanggit ni Attorney Lorna Capunam, maging state witness man sila o maging witness man sila, maging whistleblower man sila, ay hindi pa rin sila maliligtas doon sa kaso ng nawawalang hindi pa rin sila maliligtas doon sa kasong kanilang kinakaharap. Bakit? Kasi hindi naman po related yung murder, yung robbery, yung pamemeke po ng passport or doc information or identity doon sa mga nawawalang sabongero. They can be witness, pero hindi po sila pwedeng maligtas doon sa ibang kaso because it's not related. Yun po yung opinion ko ha. Pero ang parang tinutukoy kasi dito ni Jean Fajardo, kasuhan sila para matakot. Panoorin niyo yung naging interview kay Jean Fajardo, no? Para maging state witness po sila, kailangan po kasi silang kasuhan. Teka, i-ano nga natin? Para maging state witness po sila, kailangan silang kasuhan. Para po sila maging witness. Ayan. Sabi niya lang sa akin, utos daw po ng nakakataas. Paliwanag ng PNP tungkol dyan. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. Kinumpirma naman ng... Diba? So parang doon sa naging pahayag po ni Jean Fajardo, parang pananakot yun eh. Parang ano ba tawag doon? Frame up. Parang frame up nila itong dalawang magkapatid na ito. Parang pananakot nga. Tatakutin mo, kakasuhan mo sila. Sige, kung hindi ka magi-state witness, kung hindi ka tetestigo laban kay ganito, ganyan, laban kay Atong Ang at sa grupo nito, eh kakasuhan ka namin. Mali. Mali eh, parang hindi tama eh. 'Di ba? So, kung ayaw mo makasuhan, siyempre itong dalawang ito, ayaw nilang makasuhan, o sige na nga, magsasalita na lang kami ng against Atong Ang at iba pa. Oh, 'di ba? So, kayo guys, ano ba yung naiisip ninyo? Tama ba naiisip ko na so para sa akin no, hindi tama na i-spare itong dalawang ito o itong tatlong ito. They have to face the consequences of the crimes na kanilang ginawa. At hindi po sila maliligtas doon kasi magkaiba po, uulitin natin, magkaiba po yung kaso nila doon sa nawawalang sabongero. Murder, robbery,
is not related to the case of the missing Sabongero, and therefore hindi po sila dapat kaagad-agad maging state witness at hindi rin sila pwedeng ma-free from the other crimes that they are committed. So yun lamang mga kaibigan, at maraming salamat. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi rin po ninyo ang inyong opinion, ang inyong pananaw sa mga isyong ito. Magkaisa po tayo at sana po ay manalangin na haplusin ng Panginoon po ang puso, ang konsensya ng mga taong involved sa mga ganitong krimen na kinakaharap sa ating bansa. Bigyan sana ng kalinawan ng pag-iisip, tamang pag-iisip ang mga otoridad na gampanan ang kanilang tungkulin ng naaayon sa kanilang mandato, ng naaayon sa kanilang trabaho, naaayon po sa ating saligang batas, nang sa gayon po ay maiwasan yung mga susunod pa at mga future conflict doon sa mga issue. So God bless and mabuhay po tayong lahat.